Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong updates na naman ang gagawin natin. Ito, una nating pag-uusapan ay panghuling birit po ni Presidente Bongbong Marcos na iboto raw natin yung alyansa ng Bagoong Pilipinas para sa continuity. Nagpapatawa ka ba? Yan ang sabi ni Bongbong Marcos, ha. Iboto natin ang alyansa niya sa senatorial slate para sa continuity. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Ito yung picture niyan. Okay, at sabi pa niya, no, sa pangalawang topic natin ay yung 20 pesos per kilo na bigas na hindi natuloy, no? After raw sa election ay magbibenta na sila ng 20 pesos per kilo. Okay, mamaya pag-usapan din natin yan. At ito, na parang nasya-shock ako dito sa balita na ito. Usap-usapan ngayon sa social media na itong si Jed Mabilog, kilala naman natin itong si Jed Mabilog sa panahon po ni former President Duterte. Ito po ay naakusahan na may involvement sa droga, 'di ba? At ang naging desisyon po ng kanyang kaso ay naabsuelto siya, 'di ba? Sa panahon po ni Bongbong Marcos. Naabsuelto siya, 'di ba? Kaya nga laking pasalamat niya kay Bongbong Marcos kasi pwede na siyang tumakbo ulit sa kung gusto man niyang magiging government official, no? At ako ay na-shock dito sa balita, ipapakita ko mamaya yan, na si Jed Mabilog gagawin pang advisor ni Speaker. Gaano ito katotoo? Mamaya basahin natin yung balita na yan, okay? From inakusahang drug lord hanggang naging ng advisor ng speaker. Ang galing, no? Galing ka doon. Ha? Involvement sa drugs, inakusahan ka, nag-absuelto yung kaso mo hanggang naging nakaka-shock ito magiging advisor pa ng speaker, 'di ba? Mamaya alamin natin ang buong kwento niyan, okay? Heto, pang-apat nating pag-usapan ay itong COMELEC, ha. Hinahayaan na ito ng gobyerno na pwede silang mag-aresto, no, kung sino man yung gumagawa ng vote buying, na warrantless arrest. Kahit walang warrant, pwede na silang manghuli. Okay, ito Pero ang problema, kung talagang gagawin nila yan, lahat mahuhuli. Mamaya pag-usapan natin yan, ha. Baka aabusuhin nyo yung power na yan, ha. Warrantless arrest, ha. Yung mga, alam nyo naman, ang daming mga nag-vote buying ngayong araw na ito, ha. Ito, last na itong pag-usapan natin ay panoorin rin natin itong video ni Vice President Inday Sara Duterte. Joke time ng kanyang kampanya, rally, no, na nakakatuwa naman na ang humor po ng mga Duterte, kahit nga hindi nagbibiro, tinatangkilik sila ng tao, no? Kahit yung humor nila, kahit konti lang yung mga pasaring nila, tumatawa na yung tao, di ba? Kahit lang parang kaunti lang yung mga binibitawang salita pero nakakatawa na. Ganyan sila ka-humorous itong mga Duterte, okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito itatalakay, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video, no, para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa video na ito. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And sa mga bago pa lang dito sa aking channel,
mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, ang inyong mga cellphones, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, meron tayong bagong uploads, at malalaman po ninyo kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. Subscribe everyone. 1, 2, 3, go. Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong panghuling birit ni Presidente Bongbong Marcos. Ito yung nasa balita ng ABS-CBN News. No? Sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. made one final pitch to voters to pick candidates in the alyansa para sa bagoong Pilipinas senatorial slate. Gusto niya na ang last niyang request sa mamamayang Pilipino ay iboto lahat ang kanyang alyansa na mga senador. Anong reason niya? Bakit, Bongbong Marcos, bakit namin iboboto ang senatorial slate mo? Yan ang malaking tanong. Bakit namin iboboto? Para raw to ensure continuity of his administration projects and programs. Thank you lang. Ayaw namin. Ay nako. Si Bongbong Marcos, gusto niyang ipaboto niya ang kanyang mga senador para raw continuity. Continuity? Ayaw na namin. Ayaw na namin. Marcos Jr. urged voters to vote for Alyansa for Continuity. Actually, sa totoo lang, if ito po ang reason nyo para iboto namin ulit yung mga kaalyado ng yung administrasyon for continuity, ayaw namin. Kasi ang matatandaan namin, gusto ba namin i-continue yung mga blank items? Ayaw namin yun. Gusto ba namin yung i-continue yung merong mga bridge na humuhupa? Ayaw namin yun. Ayaw namin. Gusto ba namin yung mga 5,500 control projects na ipinagmayabang pagkatapos ng umulan ng malakas, baha pa rin? Ayaw namin yun. Diba? Hindi namin i-continue yun ganyan. So, ito opinion namin to, sobrang palpak po ang administrasyon na ito. Tapos i-continue namin yung palpak? Ayaw namin yun. Gusto ba namin i-continue yung nag-promise ka na 20 pesos per kilo na bigas? Tapos subsidized lang, subsidized lang pala. Ayaw namin yun. Bongbong. Gusto ba namin ng continuity na ang promise mo ay ipagtanggol mo ang inyong vice president? Nag-promise kayo na kapag kayo ang inihalal, unity. Anong unity? Hindi po unity yung ginagawa nyo. Pinahuli nyo ang former president ng Pilipinas sa mga dayuhan. Ayaw namin yun. Ayaw namin ng continuity. Kawawa ang bayan natin kung i-continue yung mga ganitong bagay. If you are asking for continuity, sorry, Bongbong Marcos, nirerespeto ka namin pero ayaw na namin. Tama na. Tama na po. Enough is enough. Diba? Continuity. Tapos, lumalala yung krimen. Yung maganda na sana yung ginagawa ni former President Duterte, natakot yung mga kriminal, pero ngayon unti-unti na silang bumabalik sa administrasyon mo. Ayaw man yung aminin pero lumagana po ang mga balita sa social media. Tapos sasabihin yung fake news, 'di ba? Lumalala po ang krimen. Ayaw namin nang ma-continue yun. Sorry. Continuity. Ayaw namin. Ito pa. Droga. Halos every week na lang merong mga nahuhuling mga droga.
Dati na yan, wala na yan eh. Naubos na yan sa panahon ni former President Duterte. Ang tanong, bakit ngayon bumabalik na naman yan? Kung gusto namin ng continuity sa administrasyon na ito, yun pala, lalala na naman, dadami na naman yung droga. Ayaw namin na yan. Continuity? No way. No way. Diba? Oh, anong nangyari? Ayuda? Nagrereklamo na nga yung mga middle class kasi sila yung nagtatrabaho tapos kinukuha yung mga tax nila, ha? Kinukuha yung mga tax nila tapos saan napunta yung tax? Sa ayuda. O kung akala mo yung ayuda na yun ay nakakatulong, hindi po. Ha? Ginawa nyong tamad yung tao and at the same time yung iba, yung mga ayuda in-scatter lang. Nagsusuga lamang. Masakit yun sa mga taxpayers. Continuity patungkol doon? No way. Thank you. Ayaw namin ng continuity mo, Bongbong. Kasi, alam ko na ikaw po ay nagsusumikap na uunlad ang ating bayan. Nagsusumikap ka. Kasi yan ang sabi nyo, di ba? Nagsusumikap kayo na aasenso ang bayan natin. Pero wala eh. Wala. Meaning to say, hindi mo kaya. Kahit anong pagsusumikap mo, hindi mo talaga kaya, Bongbong Marcos. Sorry to tell you. Okay? So, ganun po. Okay? So, in general, no, kung sasabihin nyo na kami po ay magsusuporta pa sa alyansa ng itong campaign ninyo, hindi po. Mas gusto naming maibalik yung style of government ni former President Duterte. Yun na, magprangkahan tayo. Okay? So yun po ang susuportahan namin. Hindi yung ang sobrang gulo po ang administrasyong ito. Sobrang continuity. Araw-araw na lang namin na makikita ang mukha ni Auntie Claire Castro. No way, buyag. Ayaw na namin. Ayaw na namin ng continuity. Okay? So, yun po ang kanilang message. Dito sa Donmar TV, malaya naman tayo. Kung gusto nyong continuity sa nangyayari ngayon, nahala, vote them. Okay? Kung ayaw nyo na, tama na, do not vote for them. Okay? Ito, punta tayo sa next topic natin. Ito. Pag-usapan natin itong nagtitrending rin ito eh. Sabi niya, pagkatapos ng halalan, meaning after the election, magbibigay tayo ng bigas na 20 kada kilo. Sabi ni, sino ang nagsabi? President Marcos Jr. Okay. Kasi po, itong 20 pesos per kilo na bigas, gusto sana nila itong ibigay before the election. Yan ang kumakalat, di ba? Una, itong binatikos ni VP Sara. Sabi ni VP Sara, useless yung 20 pesos per kilo na bigas na yan kasi po, medyo hindi po masyado maganda ang quality ng bigas. Yun ang una. Pangalawa, nalaman po natin na subsidize po itong 20 pesos per kilo na bigas. Meaning to say, hindi po talaga 20 pesos yung binabayaran natin. Yung 20 pesos na binigay natin sa pagbili ng 20 pesos per bigas, nakihati na po ang gobyerno sa atin. Okay? Meaning to say, pera pa rin ng taong bayan ang winawaldas dito sa 20 pesos per kilo na bigas. Lugi pa rin tayong Pilipino. Instead na yung pera na binudget nilaan dito sa 20 pesos per kilo ay ginawa ito ng makinarya para mapabilis ang ating bigas, mapabilis ang ating produksyon ng bigas, na magkaroon tayo ng maraming mga irrigation para mabilis ang produksyon ng bigas again and again. Hindi po ito mangyayari. Kasi po,
sinasayang lang ang pera na ito. Minamadali kasi ni Bongbong Marcos na parang the credit will be given to him. Grabe si Bongbong Marcos, oh. 20 pesos per kilo, nakihati lang pala ang gobyerno. Diba? So, ayaw namin yan. Okay? And, alam ko, ang propaganda nito, sasabihin nila, parang walang bahid na parang illegal na ang vote buying ngayon, no? Kasi, ang tira kasi ng kalaban, vote buying pa rin yan eh. Ginagawa niyong 20 pesos per kilo ang bigas dito lang sa Visayas. Kasi mahina kayo dito sa Visayas. Yan ang sabi ng mga kalaban. Na 20 pesos per kilo, pautot lang yan kasi malapit ng eleksyon, gano'n, napupolitika. Ngayon, parang magbukha na hindi sila namumulitika, gagawin nila after the election, no? Ang election ay May 12. Gagawin nila on the first day, May 13. Pareha rin yun eh. Kahit ibenta nyo before or after the election, nagmamayabang pa rin kayo, nagmamagaling kayo para iboto kayo. Diba? Hindi na kami uto-uto, hindi na po kami magpapabudol sa mga ganitong style ng pangako ng gobyernong ito. Totoo yan. Diba? Let us say, Don Mar, magpasalamat ka na lang kasi buti nga nag 20 pesos per kilo na bigas. Wait, akala nyo natutulungan tayo dito sa 20 pesos per kilo na bigas? Hindi po. Hindi po ito, this is just a band-aid solution. Okay? Na parang yung sugat, dito lang, sa ibabaw lang niya ginagamot. Hindi. Pagkatapos yan, susugat na naman yan. Diba? Susugat na naman yan. What do I mean by this? If gusto nyo magkaroon ng hindi na po mahihirapan ang tao na bumili ng bigas, yung talagang bibili kami ng 20 pesos per kilo kasi po worth it na tag 20 na talaga. Masarap yun. Pero kung ang gobyerno ay nakihati lang, 20 ang sa amin, yung gobyerno is 17 pesos ang kanilang ambag para maging 20, meron po tayong sinasakripisyo dyan. Yung budget, imagine, 5 to 10 billion ang budget nila dito. Yung 5 billion to 10 billion, kung yan ay ginasta yan sa mga makinarya ng mga magsasaka, di ba? Para mapabilis ang production ng bigas. Ayaw nila yon. Ayaw nilang tulungan ang magsasaka kasi, no, magsasaka lang ang boboto sa kanila. Di ba? Hindi sila sisikat doon eh. Masisikat sila kapag magmamadali sila. I-timing nila sa eleksyon. 20 pesos per kilo. Ang dami nang bumibili. E di syempre yung mga taong bayan na walang masyadong alam, hindi nanonood ng balita, ang galing ni Bongbong Marcos, naging 20 pesos per kilo na ang bigas. Iboto natin yan. Di ba ganun? So, anong ibig sabihin? Pangmadali ang solusyon para magkaroon ng 20 pesos per kilo. Pero, hindi yun ang tamang solusyon. Inuuto lang tayo. Nasa inyo na yan kung magpapauto kayo. Wala na kaming magagawa dyan. Kaya nga, nagkaroon tayo yung vlog na ganito para ipaalam natin sa ating mga audience at sa taong bayan na hindi ito ang tamang solusyon. Okay? We can do better. We deserve more, actually. Okay? Punta na tayo dyan. Tama na tayo dyan eh. Bahala na sila dyan kung ipapatuloy nila yan hindi. Ito naman, itong patungkol po sa kumakalat ngayon na issue kay Jed Mabilog na gagawing advisor ni Speaker. Ito yung ito yung binalita ng Philippine News Agency. Ayan, kita nyo naman yung blue checkmark, di ba? So, legit. Former Iloilo City Mayor Jed
Patrick Mabilog. Matatandaan pa natin ha, lagi itong umiiyak. Umiiyak ito eh. Kasi hindi siya makapaniwala na naabsuelto na siya, di ba? Former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog is designated as Special Advisor for the Speaker effective May 1, 2025. So, May 1 pa naman, meaning to say, talagang advisor na siya. Kasi ano naman ngayon? May 11 na ngayon, di ba? The order released to the media by the Office of the Secretary General Reginald Velasco on Saturday, May 10, said the insights of Mabilog in his expertise will be crucial in enhancing the legislative agenda of the House of Representatives. Palakpakan. Imagine, kung ikaw ay kakampi ka lang dito sa administrasyon na ito, kung ikaw lang ay kakampi talaga, ikaw ay magiging ganito. Pwede kang maging, hindi ko anong tawag doon? Hindi ko hinuhusgahan si Jed Mabilog sa kanyang expertise eh. Baka naman siguro magaling talaga siya, di ba? Sa inyo na 'yan. Basta may kanya-kanya tayong paniniwala. Ito ang nakalagay po sa official na kasulatan, no? Republic of the Philippines House of Representatives. Galing ito sa opisina ni Reginald L. Velasco, Secretary General. Memorandum to the Sergeant at Arms, all Deputy Secretaries General. Ang subject, designation of Mr. Jed Patrick E. Mabilog. Ayan. Lapakan. Ito ay ngayon lang ito binalita pero ito ay dated May 1 of 2025. Ito na yung nakasaad sa sulat. Please be informed that Mr. Jed Patrick E. Mabilog, PhD, has been designated as Special Advisor for the Speaker effective May 1 of 2025. Okay. Ang tawag pa sa kanya Special Advisor. Special Advisor. Di mo alam na meron siyang expertise na siya lang ang kaya niyan, di ba? Huwag niyong husgahan. Mr. Mabilog's contributions and insights in his field of expertise will be crucial for enhancing our legislative agendas for the House of Representatives. Hindi ko pinagtawanan kasi question ko ang kakayanan ni Jed Mabilog hindi ganoon. Ang nakakatawa lang dito, no, na si Jed Mabilog ay dati pong talagang kalaban ng gobyerno dahil sa mga accusations laban sa kanya. Pero tingnan mo naman ang gulong ng palad. Galing ka doon sa ibabaw ng dating administrasyon. Pinagbibintangan ka na isa kang involved sa mga drugs hanggang naging House Speaker Advisor. Speaker lang ang nakalagay dito Speaker Advisor. Di ba? So 360 yung ikot. Diba? 360, yun ang pinagtawanan ko na ganito yung gobyernong ito. Pero sa expertise, hindi ko naman kilala itong si Jed Mabilog. Ano yung expert sa kanya Hindi ko alam, di ba? Hindi natin alam na talagang expert siya dyan na magiging advisor, no? Hindi ko tinusgahan dyan. Pero sa akin lang, kalaban siya ni Duterte, di ba? Itong si Jed Mabilog. Kasi sa panahon po ni Tatay Digong, meron talagang
natutuklasan ang administrasyong Duterte sa kanya. Kaya siya nagigipit. Ngayon, kumakampi siya sa sa administrasyong Marcos ngayon, naging advisor pa, di ba? Kung babasahin mo ang comment section dito sa balita na ito, sabi, meron na si VOVPH, nag-caption pa, ha ha ha, welcome to Narco State. Sari-saring reaction ha. Meron pong nagsasabi na grabe ang administrasyong Marcos, naging ganito na. Kaya kung sasabihin, ako against talaga ako kay Jed Mabilog, no? Kung totoo man yung mga nangyayari sa kanya noon pa kay Tatay Digong, syempre masasaktan tayo. Hindi talaga yun maganda, no? Ang daming mga nalulong at nasira ang buhay. So, sila lang ang makapagsabi niyan kung totoo o hindi. Pero kung gagawin man itong advisor ng isang speaker, marami po sa ating mga kababayan sasabi na, welcome to the Narco State. Nakakatawa. Ako nagre-react lang ako dito sa mga Kayo nang humusga dito. Kayo nang humusga. Kasi, talagang nakakatawa itong buhay ni Jed Mabilog. Gikan sa ilalim, galing sa ilalim nang inakusahan siya hanggang naging advisor pa siya sa speaker, di ba? Nakakatawa. Hindi mo akalain, no? Ang buhay nga naman, di ba? Ang buhay nga naman. Jed Mabilog, good luck sa iyo, good luck. Sa mga House of Representatives rin, good luck rin, good luck. Good luck nating lahat pala. Good luck nating lahat at God save the Philippines. God save the Philippines. Okay. Punta tayo sa next natin. Ito. Itong Comelec ito. Ito yung balita ngayon na ang Comelec po ay pinayagan ng mag-aresto ng walang warrantless arrest, okay? Sa mga nagvo-vote buying, 'di ba? Ang galing. Parang okay ito Okay ito. Para mabawas-bawasan yung mga vote buying na yan, 'di ba? Nakabubwese tayo diyan sa vote buying na yan eh. Nabubwese tayo pero tanggap pa rin tayo, 'di ba? Tumatanggap pa rin tayo. Kaya nga, lagi kong sinasabi is, tanggapin nyo. Pero at the end of the day, kung anong nasa puso ninyo, yun ang iboboto ninyo. Di ba? Ito yung balita. Ito. Binalita ito ng balita. Pinapayagan ng Commission on Election or the COMELEC ang pagpapatupad ng Philippine National Police ng warrantless arrest para sa lahat umano ng mga individual na mahuhuli sa pamimili ng boto. Kahit hindi individual, kahit mga government official, hulihin nyo rin. Huwag nyong piliin, Ito yung problema ko eh. Kasi, baka kung yung mga nagbibigay ng mga ayuda at yung nagbibigay ng mga mga vote buying na itong kumakalat, kung papabor ito sa Marcos administration, useless ito. Kasi ako pinapayuhan ko lang yung PNP. Do not be choosy on this. Kasi kung ang target ninyo, ang kalaban lang ng administrasyon ang huhulihin ninyo, palpak ito. Palpak ito, di ba? Kung matutuklasan nyo, ang vote buying na yan ay galing sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. So, hindi nyo huhulihin kasi kaalyado ng administrasyon. Unfair ito, di ba? Ako lang, advance lang tayong mag-isip, ba? Na dapat patas tayong lahat. Kahit kaalyado ito ni Bongbong Marcos na nahuli na nagvo-vote buying, hulihin nyo talaga. Hulihin nyo, di ba?
Iba ka ang target nyo dito, yung mga Duterte na mga kandidato lang eh. Di ba? Kasi, ano eh, kung tutuusin, ang daming pera sa hanay po ng yung mga kandidato ng administrasyon. Yun ang maraming pera eh. Huwag na tayong magbulahan, di ba? Oh, yung ayuda nga eh, di ba? Oh, yung ayuda, anong tawag mo doon? Oh, huhulihin nyo ba yun? Di ba? So, COMELEC, kung inuutusan nyo ang PNP na ganito po ang gagawin ninyo, dapat equal lahat dapat equal lahat. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia nitong linggo, May 11, 2025, isang araw bago ang eleksyon sa Lunes, May 12, iginiit niyang naaayon umano sa batas ang kanilang direktiba hingil sa warrantless arrest. Baka yung direktiba nyo ito ay frontage lang ito. Gawin nyo talaga kahit kaalyado ng administrasyon, arestuhin nyo kung matutuklasan nyo para kasi tayong naglalaro lang dito eh. Allowed ang warrantless arrest sapagkat yan mismo ay pinapayagan ng 1987 Constitution at yung mga desisyon ng Korte Suprema. Lalo pa kung yung aarestuhin mo ay caught in flagrante delicto o yun bang caught in the act sa harapan mismo ang krimen. Anang COMELEC Chairman. Yan ang sabi ni kaya yung caught in the act talaga yun yung dapat hulihin. Yung ayuda, ano yun? Caught in the act ba yun? Tatanong lang yung mga ginagawa ni Luistro, pag ganon, ano yun? Caught in the act ba yun? O caught on video? Hindi, nagtatanong lang tayo kung pasok ba ito sa di ba? Dagdag pa niya, ang ating instruction sa PNP bilang aming deputized agent na kinakailangan pigilan natin ang pamimili ng boto. Mang-aresto tayo ng mga tao kahit walang warrant of arrest sapagkat yan ay tahasang krimen na ginagawa ng ating mga harapan. Nagiging natural na lamang yan eh. Di ba? Natural na lang kahit sino namimigay. Halos lahat ng mga government officials, yan na ang ginagawa. Yung police rin, ayaw rin mag-aresto kasi yung iba ring police nakakatanggap rin eh. Yung pamilya nila. I hope na itong mga ganito, tutuhanin nila. Huwag puro salita eh. Kasama rin daw sa maaaring hulihin ng pulisya ang mga botanteng mahuhuling nagbibenta ng kanilang boto. Giit pa niya, kapag nakasuhan kayo, hindi lang po yun kulong. Yan ay may kasamang perpetual disqualification to hold public office. Alam nyo, ang election ngayon, nakasalalay po ang ating future. If kayo po mismo, botante kayo, tapos pinaglalaroan mo ito mga kandidato na ito na, ako, mabibili, itong boto ko, mabibili ako na ganitong halaga. Basta ganitong halaga po ibibigay nyo sa akin, iboboto ko ka sa'yo. O if ganun ang mangyayari, makasarili po kayo. Hindi na po nyo inisip yung bayan natin, yung magiging future natin. Di ba? Kaya wag kayo guys, ako payo ko sa inyo, boto kayo according sa napupusuan ninyo, na sa tingin ninyo na makakatulong sa atin in the future of future. Di ba? Mahirap na kasi boboto lang tayo dahil binabayaran tayo. Wala. Gaganti yan, mangungurakot yan, yung mga kandidatong yan na namimigay ng mga pera. Gaganti yan. Matatanda ang noong kinumpirma ng COMELEC kontra bigay na magmula noong May 8 ay mayroon na raw silang natatanggap na report ng tinatayang 400 kaso ng vote selling at abuse of state resources para nalalapit na ang eleksyon. Imagine that one, yung mga natutuklasan at nahuhuli pa lang yan
How much more yung hindi nahuli? Ang dami siguro, di ba? Ito eh. Pa-effect lang ito. Para sa akin, kung talagang tutuhanin ninyo, mag-house to house kayo. Di ba? Talagang bantayan ninyo. Pero sa tingin ko, hindi kaya ng PNP to eh. Kasi meron rin silang mga pamilya na tumatanggap rin eh. Di ba? Yan yung kawawang bayan natin, malala na talaga. Matatanda ang noong kinumpirma ng COMELEC kontra bigay ay magmula noong, ito na, bumabalik na itong sinabi ko eh. So, COMELEC pinahintulutan ng PNP para sa warrantless arrest kontra vote buyers. Anong masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react kayo. Anong masasabi nyo? Totoo. Sabi pa ni, Kifai Chu, na itong si Crizet. Sabi ni Crizet, warrantless arrest. What a very powerful thing. Make sure lang that you don't politicize this power. Correct. And wag lang kayong kumampi sa kaalyado ng Marcos Romualdez, ha? Yan na nga ang sinasabi ko eh. I hope hindi kayo magiging bias rin, ha, mga PNP, kasi nasa administrasyon yung nagvo-vote buying, hindi nyo uhulihin o pakawalan nyo lang, ha? I hope lang. Yung lang tayo. Doon lang tayo sa tama. No? Okay. Mag-comment kayo dyan. Anong masasabi nyo dyan? May ba kayo? May tiwala ba kayo sa PNP dito sa trabaho na ito? Di ba? I hope PNP will be yun yung mga konsensya nyo. No? Ilabas nyo. Work properly. Eto. Punta tayo dito sa joke time ni VP Sara. No? Nakakatuwa itong joke time niya eh. Pero joke time, pero may pa rin, may birada pa rin eh. Natatamaan pa rin yung mga kalaban. Yun ang galing. VP Sara, pasok. Adako sa bulan. Maudi ay nagsugod ako ang buang ganinang buntag. Sabi ni VP Sara, kaya pala nababaliw ako kasi malaki raw yung buwan, di ba? Bulan nun ba? Ay, VP Sara. Yung bulan. Grabe itong kantsaw niya. Talagang, kung ikaw talaga yung kalaban niya sa politika, ka talaga, maiirita ka talaga. Kita naman natin yun, di ba? May wolf na sa forest kapag may buwan. Ikaw talaga, VP Sara, ha? Nako. Panguli na taba. Gwapo sa bulan mo. Siguro nangangampanya sila, then timing na yung buwan, no, malaki. Wala may mga tao dito na balo naman tanan nga wala tao dito. Ha? Wapa kayo ko nga buang. Thank you. Sabi pa ng mga audience na maganda ka na baliw, VP Sara. Artist na nga buang. Thank you mga bahala na buang basta guwapa. Bahala na ibiyaan basta guwapa. Kasi ako, napulo kasi na doon. Napulo. Nga nang ihangad man ko. Nigawas ba yan? Siya naman, nigawas. Nakuha ko naman, tingali ko. Pa! Tama, nigawas ang bulan. Wala pa ba yan na ganina, di ba? Pag dako ang bulan, walay isda. Ano ba to?
pang malaki raw ang buwan, walang isda. Yung totoo naman, di ba? Yung mga fisherman natin nahihirapan pag malaki yung buwan eh, di ba? No? Pag dako ang bulan, wala isda. Manago sila sa buwan. Manggawas mo ang buhaya pag dako ang buwan. Pag malaki raw ang buwan, lumalabas yung mga buhaya. Kaya pala, si Lolong. At si Lai. Ayaw, Lai. Kaya pala, kay Bulanon pala. Check ninyo dito sa inyong park, basing na dito nagsuwi-suwi. Asa lang rally ka rin. Asa, wala rally ka rin sa mga buhaya. Wala. Nabayran na mo? May meaning yan na patungkol sa buaya na yan. May meaning yan eh. Sabi ni Bisara, nabayaran na ba kayo? Ayuda ba? Asa, wala rally ka rin sa mga buhaya. Wala. Nabayran na mo, wala. Yung tinutukoy niya dyan, yung mga congressman na nagbibigay ng mga ayuda. Yun ang mga buhaya eh. Ay, nako. Nakakatuwa talaga. So guys, yun po ang joke time ni Bibi Sara. Pero natatamaan pa rin yung mga mga kalaban niya eh, 'di ba? Dinaan sa joke pero may patama 'yon, 'di ba? So guys, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at paki-like at saka paki-share, no? Usap-usap tayo sa comment section Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV para updated kayo lagi sa ating mga balita. And sa mga bago pa lang dito, mayroon tayong second channel natin, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na in-upload na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So guys, sa mga audience ko dito, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Vote wisely, mga kapatid.